Putin arrest warrant. Nako, grabe mga kaibigan, talagang makukulong na po siya. Ha? Si Karim Khan, makukulong na. Merise, buti nga sa'yo. At hindi lang yan, meron pang pumasok. Ha? Meron pang pumasok, kumpirmado na po guys. Ha? Kumpirmado na po ngayong araw na to. Wala na po silang access sa kanilang mga bank account. Yan, nako, yari. Ha? Wala na pong access sa kanilang mga bank account ang ICC. Nako, paano na lang yung hearing ni Tatay Digong? Ang sakit sa ulo ng ICC ngayon. Ha? Wala na po silang access. Kapapasok lang po na balita guys. Ito po, umpisahan muna natin ito kay Karim Khan, no? Dahil breaking news po ito. Basahin lang po natin, no? Ang nakalagay po dito guys, para po maintindihan ng lahat, Russia on Friday sentence. Ha? Sentence na po. Sinentensyahan na po, ha? Oh. Top International Criminal Court ICC judges and its chief prosecutor. Jail terms. Pati yung chief, naku, yung chief prosecutor, mga kaibigan ng ICC, makukulong. Bakit sila makukulong? Eh sila ngayong ICC, sila yung makukulong. Giatay. Gumanti, ha? Gumanti po ang Russia, ayun, no? In a retaliatory or retaliation move after the court issued an arrest warrant for President Vladimir Putin over the Ukraine war. Dahil doon, mga kaibigan, dahil gusto nilang hulihin si Putin, kaya po, mga kaibigan, nadiin masyado itong si Karim Khan. Charged with illegal deporting children from Russia, no? Ngayon, bumaliktad po, mga kaibigan. The Moscow City Court found that ICC prosecutor Karim Khan unlawfully prosecuted Russian citizens in The Hague. Nako, grabe naman pala ito. Grabe naman pala itong ICC na to. Unlawfully, ibig sabihin, illegal. Ito palang si Karim Khan ng ICC, mga kaibigan, or mga prosecutors, unlawfully prosecuted daw Russian citizens in The Hague. Kumbaga guys, parang inaano nila yung mga Russian sa The Hague. Nilalapastangan nila, minamaltrato nila, mga kaibigan. And the ICC instructed the judges of the chamber to issue patently unlawful arrest warrants. Nako, makukulong po sila, mga kaibigan. Bumaliktad ang mundo guys. Maugani. Maugani, nakukulong. Kawawa naman yung mga judges at yung mga prosecutor ng ICC, makukulong sila. Bakit bumaliktad ang mundo? Oh, ito pa. Russia is not a member of the ICC and none of the defendants were present in court. Naku, yari talaga sila dito, mga kaibigan. Karim Khan, 55, was sentenced to 15 years in jail in absentia. 15 years! Ulitin ko, ha? Karim Khan was sentenced to 15 years in jail in absentia, while 8 ICC staff, 8 ICC staff, including the former court president Patrior Hopmansky, received prison terms ranging to 3 to 5 to 15 years. Naku, grabe guys, ang daming makukulong sa ICC na mga prosecutor. Gigabaan. Nakarma sila, mga kaibigan. Bumaliktad ang mundo, grabe, no? Bumaliktad ang mundo guys. Imbis na sila yung manghuhuli at sila yung magpapakulong, sila ngayon ang ikukulong. Hindi po ito biro guys, ha? Hindi po ito Marites, ha? Basahin niyo po ito. Puntahan niyo po ito sa inquirer.net. Khan is currently suspended from duties over the international probe following malaswang ginawa niya, misconduct allegations, which he denies. Dininay niya, Since sending troops to Ukraine, Russia has issued numerous sentences in absentia to dissidents, journalists, opposition, and foreign politicians outside of its reach.
Khan has also been sanctioned by the United States over ICC investigations into U.S. and Israeli officers. Either the United States or Israel are among the court's 125 members. So mga kaibigan, ito na yung sinasabi natin guys, na ang gaba di magsaba, karma is real. Sila na po ang makukulong. Lalong-lalo na po itong si Karin Khan at yung iba pang mga ICC members or mga ICC prosecutors at mga judges. Sila na ngayon ang kakasuhan at meron po silang arrest warrant. Bumaliktad ang mundo. Ano nangyari? Totoo ba to? Hindi ba tayo nanaginip lang? Ha? Totoo ba ito mga kaibigan yung nababasa natin? Sus Maria Joseph. Oy, pasalamatan po natin si Elsa Alejandria, one of our members. Hello po Elsa Alejandria. Ayan, opo. Hindi po natutulog ang Diyos. Yes, pasalamatan po natin ng Panginoon. Opo. Opo. Yes. Tama po kayo, Lalaine. Ang magpapalabas kay Tatay Digong si Putin. Yes. Tama po, Lalaine Garcia. I agree. Ang magpapalabas po kay Tatay Digong ay si Vladimir Putin ng Russia. Kasi si Vladimir Putin ang magpapakulong sa ICC. Yes! Si Putin lang pala ang sagot natin mga kaibigan. Ha? Si Putin lang pala ang sasagot, ang pinakasolusyon sa ICC. So thank you Lord, no? Nabuhayan po tayo mga kaibigan. Ito meron pa, hindi pa tayo tapos ha, hindi pa tayo tapos. Ngayon, kinumpirma na po, ICC judges faces sanctions over Israeli war crimes, no? So, kumpirmado na po mga kaibigan, judges and prosecutors of the International Criminal Court or ICC have been cut off by banks, credit card companies and tech giants like Amazon, and as a result of sanctions brought by the United States President Donald Trump administration over war crimes investigations into Israel and the US officials. Ibig sabihin, wala na po silang bank, hindi na po sila pwedeng gumamit ng kanilang mga bank account, wala na po silang credit card companies, wala na silang mga tech giants like Amazon. Amazon, wala na po. Bawal na silang gumamit. Kasi sinanction na po sila ni Donald Trump. The Associated Press News Agency reported on Friday on the sweeping and punitive effective of the U.S. sanctions of 9 staff members. 9 staff members sanctions, including 6 judges. 6 na judges guys, kasama yung mga judges ni Tatay Digong. Naku! 6 judges kasama yung mga judges ni Tatay Digong. At saka chief prosecutor. Kasama po ang chief prosecutor ng ICC. Bye-bye ICC. Ha? Gigabaan mga kaibigan. Ulitin ko ha. Ulitin ko po para klaro po tayo ha. Basahin niyo po ito sa Al Jazeera. Al Jazeera. Okay? Ang nakalagay dito, the Associated Press News Agency reported on Friday on the sweeping and punitive effective of the U.S. sanctions of 9 staff members, including 6 judges and the chief prosecutor of the Hague Court. Oh, the Hague Court, ibig sabihin, wala na pong lilitis ka Tatay Digong, naubos na sila. Hoy, Attorney Conti, umuwi na kayo. Ha? Mananawagan po tayo kay Attorney Conti. Attorney Conti, Madam, nawalang galang na po. Umuwi na kayo, wala na. Ha? May warrant of arrest na yung mga judges at saka yung prosecutor, chief prosecutor. Ha? Kung ako sa inyo, mag-alsabalutan na po kayo, Madam, kasi hindi na po matutuloy itong kaso. Kasi mukhang magsasara na po ang ICC. Ito pa, hindi pa tayo tapos ha. Hindi pa tayo tapos. The measures introduced in an executive order by Trump earlier this year block their access to basic financial services and everyday activities like online shopping and email and prevent them from entering the US. Grabe naman to si Trump. Grabe yung parusa sa kanila mga kaibigan. Hindi sila pwedeng gumamit ng mga online shopping, mga financial services.
mga email nila hindi na pwede at hindi na po sila pwedeng umenter or pumasok sa Amerika, subjecting them to same restrictions as those brought against figures like Russian President Vladimir Putin, who nevertheless was allowed to visit the US state of Alaska for summit with Trump in August. Your whole world is restricted. Ulitin ko ha. Ito guys, napakasakit po na message ito. Napakasakit po. Your whole world is restricted. Sabi po ng isang Canadian, Judge Kimberly Prose. Talagang tinarget niya mga kaibigan ang ICC official. The ICC, the world's permanent war crimes tribunal with 125 member states, was targeted with the restrictions in February, with the White House saying that the move was in response to the illegitimate and baseless actions targeting America and our close ally Israel. The order followed the ICC's move to issue arrest warrants for Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and his former Defense Minister Yoav Gallant for crimes against humanity and war crimes committing during the war on Gaza. So, ibig sabihin mga kaibigan, wala na po. Bye-bye na po guys. Goodbye ICC. Trililing! Wala nang ICC, trililing! Kulong na yung mga judges. Oy, Delima, magdasal na kayo, wala nang ICC. Ito po, pakinggan po natin mga kaibigan sa balita guys, para makumpleto po yung context natin. Ito po, i-play lang po natin. Nakumpleto na ng United Nations ang isinagawa nilang investigasyon laban kay International Criminal Court Prosecutor Karim Khan. Ito ay may kaugnayan pa rin sa umano'y sexual misconduct ng ICC prosecutor. Ayon sa UN, mananatiling confidential ang kanilang findings habang hindi pa ito nare-review ng external panel ng judicial experts na inaasahang aabutin pa ng 30 araw. Nauna nang itinanggi ni Khan ang mga akusasyon laban sa kanya at minabuting pansamantalang bumaba sa pwesto habang nagpapatuloy ang investigasyon. Ayan po mga kaibigan, si Karim Khan po talagang masintensyahan na po siya ng pagkakakulong. Nako, totoo po ito ha, totoo po ito guys, basahin niyo po para maniwala po kayo guys, basahin niyo. Meron po ito sa Al Jazeera tsaka sa Inquirer.net tsaka ito po, itong UNTV po ito mga kaibigan. O sa UNTV po ito, mainstream media po ito guys, basahin niyo para mabigyan po kayo ng idea, okay? At mabigyan din po kayo ng update. Kasi po, ito po yung sinasabi nating karma is real. Ha? May karma po mga kaibigan. Hindi natutulog ang Diyos. Kasi nga sabi ko sa inyo, magdasal po tayo ng magdasal. Ha? Pakikinggan po tayo ng Panginoon mga kaibigan. Dahil alam po ni Lord na walang kasalanan si Tatay Digong. At hindi po siya bagay doon. Kung gusto niyong kasuhan si Tatay Digong, dapat sa Pilipinas. 'Di ba? Lumaban tayo ng parehas. Ha? Lumaban tayo ng parehas, mga kaibigan. Huwag po tayo huwag po tayo manglamang ng kapwa. Kung gusto niyo talaga na i-exercise natin yung rights natin at syempre yung constitution natin, sumunod po tayo sa batas, sumunod po tayo sa konstitusyon. Ngayon, wala pong jurisdiction ng ICC. Kaya po, mga kaibigan, unti-unti na po sila nakakarma. Ha? Unti-unti na po sila nakakarma, guys. Tuloy-tuloy na po ito. Dahil kung makulong po ito mga judges at biruin nyo ha, chief prosecutor po, ikukulong nila. Aarestuhin nila, mga kaibigan. Ulitin ko ha, chief prosecutor po ng ICC, huhulihin nila.